Pakinggan po natin itong pahayag ni Ate Claire kung gaano kalayo kapag VP Sara Duterte ang magsasalita. Pakinggan nyo po, di ba puro ito pahaging sa mga Duterte, patama sa mga Duterte, samantala VP Sara Duterte ang ganda-gandang masalita. May plano po sa bansa ang Vice Presidente. Napakaganda po ang plano ng VP Sara Duterte sa Pilipinas. Pero itong mga to, wala nang ginawa kundi pagdating sa mga Duterte, puro patama, puro atake, puro paninig. Pakinggan nyo po kung ano mga sinasabi na naman dito. May patama po talaga, hindi pwede walang patama. At pakinggan din po natin yung mga sinasabi ni VP Sara Duterte kung paano po lulutasin o paunlarin ang bansa natin. May plano po siya. Yan po ang wala kay Pangulong Bongbong Marcos na ganyang pag-iisip. Pakinggan muna natin si Ate Claire bago si VP Sara Duterte. Pero unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes? Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at wag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila at tulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Well, anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. O di ba mga kababayan, may patama po talaga palagi ito si Ate Claire kapag siya ay nagsasalita o kapag mag-preskon. Pagdating sa mga Duterte, hindi pwede po talaga na wala siyang banat. Mayroon po talaga siya mga pahaging patama sa mga Duterte, parinig sa mga Duterte. Hindi po nawawala sa kanya. Kahit hindi naman po niya trabaho yung ganyan, ginagawa niya. Nagkakaroon po siya ng sarili niyang desisyon, di ba? May sariling desisyon ito si Ate Claire. Ano bang masasabi niyo dito sa mga pahayag ni Ate Claire na kapag nagpahayag tungkol sa mga Duterte, hindi pwede talaga na walang paging, walang patama, walang banat, walang tahol. Grabe po. Napakalayo talaga nila kay VP Sara Duterte. Yung amo niya, hindi natin alam kung ano ang plano sa bansa, paano umunlad, pero tingnan si VP Sara Duterte, pakinggan nyo itong pahayag ni VP Sara Duterte, alam po niya kung paano po uunlad ang bansa natin. Pakinggan po natin. Sa karanasan ko lang doon sa Davao City, dahil napakahalaga po ng investments, 'di ba? Sa isang lugar. Sa karanasan ko po, doon meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay ninyo yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila, dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami, siguro sa 10 nadala namin, paikot ng mga dayuhan na investors, 10 din ang hindi nag-i-invest sa Davao City. Alam nyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni Senator Amy kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba? Dahil may permit sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun bibigyan. Under the table, over the table, side table. Totoo yun. Kasi hindi na streamline. Pangalawa, nirereklamo nila, mahal ang kuryente. Sabi nila, papatayin yung negosyo namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya
mag-supply ng pangangailangan namin sa manufacturing. Kasi pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong syudad ninyo wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, connectivity. Yung internet po daw natin ay minsan nandyan at minsan wala. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala, dapat dire-diretso, meron ka agad backup. Nawala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan. Yun po yung tatlo, paulit-ulit yan, kahit saan kayo pumunta. Ease of doing business, kuryente, saka connectivity. Yan ang dapat natin tutukan para magawa natin yung sinasabi na pumasok ang mga investment, pumasok ang mga dayuhan, at meron ng trabaho para sa mga Pilipino doon sa ating bayan. O di ba? Napakagaling talaga ni VP Sara Duterte. Biruin nyo, alam niya kung ano po ang kulang sa bansa natin para marami pong mag-invest. Pero ito si Auntie Claire, wala na pong ginawa kundi banatan ang mga Duterte at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Yan si Bongbong Marcos kasi may nakita ako sa Facebook na yung San Juanico Bridge daw ay kasalanan daw o napabayaan daw, pinabayaan daw ng nakaraang administrasyon. Biruin nyo nanisi pa sa nakaraang administrasyon. Ito yung tao na hindi marunong tumanggap ng kamalian o kapalpakan. Isisisi sa iba. 3 taon na siya nanungkulan, ngayon siya nagsasalita na pinabayaan o napabayaan sa nakaraang administrasyon. At ito si Auntie Claire, grabe kong magsalita, laging patama, di ba? Pero si VP Sara Duterte, ano ang plano? Ano ang problema? Nakikita po niya. Kaya yan po ang plano ni VP Sara Duterte. Kapag siya ay magiging Pangulo ng bansa, alam po niya ang gagawin kung paano tayo magkaroon ng maraming trabaho at paano po undan ang bansa natin. Yan dapat ang mamuno ng bansa. Yan ang totoong leader, di ba? May alam po talaga. May plano at alam po kung ano po ang kakulangan sa Pilipinas para mag-invest po ang mga taga-ibang bansa dito sa ating bayan para magkaroon po ng maraming trabaho. Pero itong si Ate Claire, sila ni amo niya, wala nang ginawa kundi puro Duterte na lang. Tapos ngayon, pakinggan po natin ito namang isang laging tumatahol. Palaging tumatahol po ito si Laila de Lima. Pakinggan po natin. Tahol ang tahol, bigo naman. Ang panawagan namin lahat na nandito ngayon, wala nang paligoy-ligoy, wala namang palusot, wala namang excuses, no ifs and no buts na dapat. At dapat, ang dapat gawin nila ngayon, simple lang. I-convene na nila yung sarili nila as impeachment court at manumpa na po sila bilang mga senator judges at gawin na yung mga tinatawag na mga preliminary processes like the issuance of summons, yung pagsasubmit ng verified answer within 10 days ni Sara Duterte at yung kung ano pa mga proceedings bago yung trial proper. Na may question ngayon, kung may duda ngayon, kung matatapos before June 30, talaga namang malaking duda yon na matatapos. Kasi nga yung sinasabi, 19 days na lang ang pwede. Ano po natin dyan ay pagkatapos na dinelay, dribble ng 4 na buwan, ngayon naman ay isisiksik nila yung mga schedule, ay mamadaliin nila yung prosecution and the defense. Kasi imagine, binibigyan lang kami kung yan po ang masunod na timetable at sana naman hindi, ay 2 days lang ang binibigay sa prosecution, 2 days rin lang ang binibigay sa defense. Kahit po sino mga batikang mga abogado, ang tanungin nyo, yung mga sanay na sa mga trial practices, sa courtroom, ay napaka-impractical po yan, unreasonable po yan. Give both sides, prosecution and the defense, reasonable time to present their respective evidence. Pero nga, first things first, the first thing to do, sundin ang sinasabi sa ating saligang batas, mag-convene na kayo. Pwede rin naman hindi na linahintayin sa June 11, Wednesday. Pwede naman ngayong araw, kung pwede, ngayon o bukas, or at the latest, sa Wednesday sa June 11. At kung meron mga ihahin na mga resolution dyan, katulad nung sinasabing Bator de la Rosa resolution, yung tungkol sa de facto dismissal, bago man nila yan mga aksyonan, dapat mag-convene muna sila
as an impeachment court. Wala silang kapangyarihan, wala silang personality as an ordinary, as a Senate, as a mere House of Congress doing lawmaking functions na mag-resolve o mag-act sa mga any motion or any resolution na related sa impeachment. Dapat mag-convene muna as an impeachment court. Yun ang pinakapanawagan natin ngayon. Whether or not matatapos sa June 30, tingnan na lang natin. Pero please, wag pong pilitin yung sinasabing timeline ni Senator Francis Tolentino, because for me, it's a recipe, a prelude to railroading. Nyo, grabing ngaw-ngaw ni Dilima, utos ng utos sa Senado. Ayan tuloy, pahiya. Diba? Pahiya, ibinalik yung complaint doon sa Kamara. Utos kasi ng utos eh. Malas ka pala eh. Ayan, iyak ka tuloy, bigo ka tuloy, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw eh. Utos ka ng utos sa Senado eh. Kala mo kung sino ka na eh. Uutusan mo yung mga senador na kung ano ang gagawin nila. Ayan, tuloy. Ibinalik. Pahiya. Pahiya itong ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ito. Pahiya talaga sa mga sinasabi niya, utos ng utos sa Senado. Ayan, sa dami mong utos, di ibinalik. Ibinalik sa Kamara yung complaint. Ngayon, ano kayo masasabi dito? Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ito sa social media eh. Puro ngaw-ngaw eh. Puro impeachment. Pag nakaupo na to bilang congressman, ang gagawin nito, puro banat ito ng mga Duterte. Puro habol ng mga Duterte ang gagawin nito. Hindi na to magtatrabaho, kundi maghahabol sa mga Duterte kung paano niya mapabagsak mga Duterte. Yan ang trabaho niyan. Hindi yan magtatrabaho yan para sa bayan. Magtatrabaho yan para sa kanilang kapakanan. Habulin at habulin niya mga Duterte. Tatakot yan eh. Baka maging Pangulo si VP Sara Duterte at maging Pangulo si VP Sara Duterte, balik sa kulungan to sigurado. Tingnan mo yung mga kakampi ni Dilima oh. Selfie na lang na selfie. Talo na eh. Yung grupo na yan oh. Talo, 5 lang sila eh. Yan, mga kakampi ni Dilima yan, talo. Kaya selfie na lang sa pagkatalo. Ito yung grupo na to, itong mga mukha na to. Yan talaga ang gustong mapabagsak ang mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte dahil takot yan sila na magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Itong grupo na to, itong mga mukha na to, yan sila yung grabe magsalita sa social media. Pag nakaharap sa kamera tong mga to, walang ibang sasabihin dito kundi puro Duterte, kung paano nila pabagsakin ang mga Duterte. Puro Duterte mga ilalabas sa mga bunganga dito eh, itong mga to eh, kapag nakaharap ng mga kamera. Grabe po talaga itong mga to.